Hello guys, magandang umaga sa inyo at syempre magandang araw sa lahat na manonood ng video ito. Magandang araw po sa inyo. Sa video natin ngayon guys, pag-uusapan natin about sa wet tail. Yan. Yung sakit ng ating hamster kung saan nababasa yung babang bahagi ng kanyang katawan. Kung mapapansin nyo yung hamster nyo, pag laging basa siya, ibig sabihin may wet tail po siya. Sabihin, meron siyang infection sa loob ng katawan. Merong bacteria na nakapasok sa kanya. Kaya siya nagtatae. Tapos inilalabas niya yun guys. Kasi may nag-comment sa video ko, may nagtatanong kung ano daw ba yung pwedeng gawin. Pag nangyayari yung ganun, yung hamster niya laging basa tapos nanghihina. Siyempre guys, pag nagtatae yung hamster natin is nade-dehydrate po yun. So lahat ng nutrients niya sa katawan is nailalabas niya, yung mga electrolytes. Kaya manghihina talaga siya. Parang sa tao din yan eh. Pag nagtae yung tao, nade-dehydrate, nanghihina. Pero sa hamster natin kasi pag di natin naaagapan yung ganun is madali pong mamatay yung hamster natin. Kaya ang ginagawa namin dyan dati guys is pag napansin namin na basa na yung hamster namin tapos matamlay siya, ang ginagawa namin, naglalagay kami ng dextrose powder sa inumin niya, sa water bottle. Hinahalo namin yung dextrose powder na yon, tinitimpla. Yung dextrose powder guys is nabibili po yun sa mga agribet o kaya sa mga pet shop. Sa mga vet din, nabibili rin yun. Kaya madali po tayo makakabili ng dextrose powder. Kahit anong hayop pwede pa inumin ng dextrose powder kasi parang ano lang din po yun guys eh, parang sugar. Kung sa tao suwero, sa mga hayop naman dextrose powder. Yan. Ang ginagawa namin nun, kumukuha lang kami ng isang kutsarang powder, tapos hinahalo sa isang basong tubig, tapos ilalagay namin sa water bottle, tapos ayun po yung magiging inumin. Ngayon pag hindi naman nakakainom yung ano natin, hamster, kasi mahina na, gumagamit tayo ng syringe para painumin siya. Yan, sinusubo talaga natin sa bibig niya para makabawi siya ng lakas. Yun, sa awa ng gumagaling naman yung hamster namin, hindi naman siya namamatay. Yun lang. Tapos guys, ang napaka-importante rin natin para hindi na mauulit yung ganyan, yung paglilinis ng beddings. Kasi pag nakita natin na may wet tail yung hamster natin, kailangan mag-disinfect po tayo ng beddings kasi nandyan lang din po yan yung bacteria sa beddings natin. So kailangan linisin talaga, tapos magpalit ng beddings, yung food bowl, palitan, kailangan linisin, yung painuman linisin, yung hamster hides linisin. So lahat po ng nakalagay sa bin cage natin na ginagamit ng hamster natin is papalitan po natin yan, lilinisin. Yan, yung beddings, maglalagay tayo ng panibago para malinis po. Ma-eliminate natin yung bacteria, ma-disinfect natin yung buong bin cage para maging safe din yung hamster natin. Kasi kung hindi natin gagawin yun, tapos maglalagay lang tayo ng dextrose powder, is nandiyan pa rin po yung bacteria sa bin cage natin. Kaya napaka-importante na linisin natin. Tapos syempre, kailangan iwasan din natin ma-stress. Kailangan safe talaga yung hamster natin. Ganun po. Tsaka pag may wet tail, mahina po talaga yan. So, mga soft food po muna yung ipapakain natin sa kanya. Or susubuan na lang natin siya, tutunawin, susubuan. Ganun. Kasi ayun yung ginagawa namin para gumagaling yung hamster natin. Yung iba kasi pag ganyan pinababayaan na lang. Kasi ang iniisip nila sa hamster is disposable. Kasi nga mura naman talaga, tapos madali makakabili, madali makahanap. Pero syempre, as pet, ituring din natin silang mahalaga, kagaya ng pag-aalaga natin sa mga pusa, sa aso. Ganun din. Kung nagkakasakit, is gagamutin din po natin. Gagawin natin yung paraan para gumaling siya. Yan. Ayun yung hamster ko. Yan. Syrian hamster po yung alaga natin. Golden hamster po yan. Yan, quality yan guys. Maliit man yung bin cage pero masigla naman siya. Wala man siyang hamster wheel. Hamster hides meron siya. Yan.
So hindi naman siya nagkakasakit. Kasi regular tayo naglilinis ng ating beddings. Tapos nag-spot cleaning din tayo. Kasi sa isang part lang siya dumudumi, sa isang part lang siya umiihi. So nag-spot cleaning lang po tayo niyan. Tapos ang ginagawa natin, i-make sure natin na lagi siyang may tubig na iniinom. Tapos sa pagbibigay ng pagkain, regular din po. Tapos sa mga treats. Kaya napaka-importante po na na regular natin titingnan yung hamster natin. Kasi yung iba, ang sinasabi nila, kahit hindi na daw yan tingnan, maglagay lang ng pagkain, pwede na. Pero hindi po. Kasi alaga din po natin yan eh. Kailangan i-check natin siya araw-araw kung kamusta na yung hamster natin, para makikita natin kung masigla na ba yan o nanghihina. Baka mamaya hindi natin na-check ng 3 araw, patay na pala yan. Yun. So yun guys, nagtatanong kung ano yung dapat gawin sa weight tail. Ayun po, linisin po natin yung bin cage natin, i-disinfect po natin lahat. Tapos magpalit po tayo ng beddings. Kung gumagamit tayo ng wood chips, pwedeng tissue or paper beddings lang po muna para malambot. Tapos kung basa siya, punasan lang din po natin. Tapos maglagay tayo ng dextrose powder sa inumin niya, ihalo natin, ipainom. Ngayon kung di siya nakainom, gamit po tayo ng syringe para mas mabilis yung recovery niya. Para yung mga electrolytes na nawala sa kanya is mapapalitan po yun sa pamagitan ng dextrose powder. Yun, lahat ng nailalabas niya is maibabalik po sa kanya. So yun lang po, happy hamster keeping po tayo. Tapos syempre, alagaan po natin ng maayos. Yan, maraming salamat po. Kung di pa po na kayo nakasubscribe sa YouTube channel namin, please click subscribe and click the bell button para ma-notify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. So hanggang sa muli po, maraming salamat.